Ako ay tumira sa tahanan ng aking lola at lolo. Ang kanilang tahanan ay nasa malayong bukid. Isang araw, pumunta ang aking isang pinsan na si Arlene sa tahanan ng aming lola at lolo upang makatulong ito sa mga gawaing bahay. Kinaumagahan, maagang gumising at umalis ang aming lola at lolo upang pumunta ito sa palayan upang mag-ani ng mga palay. Habang kaming dalawa ng pinsan ko ay nasa bahay lamang. Nang maghapon, napagtanto ng pinsan ko na wala na kaming gagawin sa bahay dahil maaga namin natapos ang gawaing sa bahay. Kaya't napagdesisyonan namin na umalis sa bahay upang maghanap ng mga gulay at makapag-igib rin ng tubig. Umalis kami sa bahay ng alas 3 ng hapon, dala-dala ang basket at galon. Nang malayo na kami sa aming tahanan, may isang matanda na nakasalubong namin. Sabi niya, "Saan ba kayo mga ining? Saan ba ang punta niyo?" Ang tanong ng babaeng matanda. Kaya't sabi namin, "Magandang hapon po la. Kami po ay pupunta doon upang maghanap ng mga gulay at mag-igib na rin ng tubig." Sige, mga ining, huwag lang kayo magtagal doon at magpagabi," ang sabi ng babaeng matanda, at ito'y lumakad na kaagad. Napaisip kami ng pinsan ko na ano kaya yung sinasabi ng matanda. Totoo kaya yon o tinatakot lang tayo? Hindi kami nakinig sa sinabi ng matanda kaya tumuloy pa rin kami sa aming paglalakbay patungo sa ilog upang mag-igib ng tubig. Pagkatapos namin mag-igib ng tubig ay paalis na sana kami upang maghanap ng mga gulay, ngunit may narinig kami ng pinsan ko na parang may umiiyak sa may puno. Agad-agad kaming umalis sa may ilog dahil sa narinig naming batang umiiyak. Sa aming takot ay hindi na lang kami tumuloy sa paghahanap ng mga gulay kaya't umuwi na kami kaagad. Nang makauwi kami sa bahay, sinabi namin kay lola at lolo na may narinig kaming batang umiiyak sa may ilog. Hali kayo mga apo. Meron akong kwento. Alamat ng tiyanak. Ang alamat ng tiyanak ay isa sa mga kilalang alamat sa Pilipinas na nagmula pa sa mga sinaunang paniniwala at mitolohiya ng mga katutubong Pilipino. Ang tiyanak ay karaniwang inilalarawan bilang isang halimaw na may anyo ng isang sanggol na may kakayahang magbalat kayo upang linlangin ang mga tao. Ayon sa alamat, ang tiyanak ay mga kaluluwa ng mga sanggol na namatay na hindi nabibinyagan. Dahil hindi sila nabinyagan, hindi sila nakapunta sa langit at nagiging tiyanak upang maghiganti o maghanap ng kalinga. Sila ay naninirahan sa mga kagubatan, param at madilim na lugar. Ang tiyanak ay nagpapanggap bilang isang sanggol na umiiyak upang makaakit ng mga biktima. Kapag may taong lumapit upang tulungan o kupkupin ito, bigla itong nagbabagong anyo at aatake. Sa kanyang tunay na anyo, ang tiyanak ay mayroong maliit na katawan, ngunit mayroong pangit at nakakatakot na mukha. Ang ibang paglalarawan ay nagsasabi na may matutulos itong mga ngipin at maliliit na mga pakpak. Kapag nagtagumpay sa pag-akit ng biktima, ang tiyanak ay nagiging mabangis at maaaring manakit o pumatay. Ang tiyanak ay mabilis at puso, kaya't mahirap itong hulihin. Maraming kurarang iminungkahi ng mga matatanda upang labanan ng tiyanak. Kabilang dito ang pag-iwas sa makagubatan o madilim na lugar sa gabi, pagdadala ng mga anting-anting o mga relihiyosong bagay tulad ng cross at rosaryo, pagtutugtog ng mga kampana o pagdasal ng malakas upang takutin ito.
Ang alamat ng tiyanak ay isang paalala sa mga tao na mag-ingat sa mga hindi kilalang lugar at magbigay halaga sa mga tradisyon, panrelihiyon tulad ng pagbibinyag. Higit pa rito, ito ay bahagi ng mayamang kultura at tradisyon ng Pilipinas na patuloy na naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod.